as Moses commanded as a testimony to them. But the news about him was spreading even farther, and large crowds were gathering to hear him and to be healed of their sicknesses. But Jesus himself would often slip away to the wilderness and pray. One day he was teaching, and there were some Pharisees and teachers of the law sitting there who had come from every village of Galilee and Judea and from Jerusalem. And the power of the Lord was present for him to perform healing. And some men were carrying a man on a stretcher who was paralyzed, and they were trying to bring him in and to set him down in front of him. But when they did not find any way to bring him in because of the crowd, they went up on the roof and let him down through the tiles with his stretcher into the middle of the crowd in front of Jesus. And seeing their faith, he said, "Friend, your sins are forgiven you." The scribes and the Pharisees began thinking of the implications, saying, "Who is this man who speaks blasphemies? Who can forgive sins except God alone?" But Jesus, aware of their thoughts, responded and said to them, Why are you thinking this way in your hearts? Which is easier to say, "Your sins are forgiven you," or to say, "Get up and walk"? But so that you may know that the Son of Man has authority on earth to forgive sins. He said to the man who was paralyzed, "I say to you, get up and pick up your stretcher and go home." And immediately he got up before them and picked up what he had been lying on and went home glorifying God. And they were all struck with astonishment and began glorifying God. They were also filled with fear, saying, "We have seen remarkable things today." I pray na yung last line ay maranasan po natin ngayong umaga. To see remarkable things today as we preach the Word of God from Luke chapter 5, verse 1 hanggang verse 26. At yung akin pong message ay meron pong title na, What Faith in Jesus Produces. Ano nga ba ang outcome kapag tayo po talaga ay meron totoong pananampalataya sa ating Panginoon? Sapagkat maraming tao sa Pilipinas ang nagsasabing they have faith in Jesus, pero minsan po, or sa maraming pagkakataon, their lifestyle is contrary to what they are professing. Ayaw naman po natin ng ganun. So to clear things up, ngayong umaga po, we will discuss ano ba nga ba ang nangyayari kapag meron talaga tayong pananampalataya sa ating Panginoon. So yung pong ating binasa, meron po doon 3 eksena. So 3 po yung ating points ngayong umaga. Yung una pong pananampalataya ay pinakita ni Peter sa Luke chapter 5, 1 hanggang 11. Yung pangalawang pananampalataya ay pinakita naman po ng tao may kitongin. Luke chapter 5, 12 hanggang 16. At yung pangatlo pong pananampalataya ay pinakita ng mga kaibigan ng taong paralitiko. Luke chapter 5, 17 hanggang 26. Pero bago po tayo pumunta doon, gusto mo nang balikan natin yung Luke chapter 4, verse 17, sapagkat mahalaga po ito na maunawaan natin yung ginawa ng ating Panginoon nung siya po ay nandoon sa kanyang hometown sa Nazareth, na kung saan sinabi po niya sa kanyang mga kababayan na yung kasulatan daw po, yung promise, yung prophecy sa Messiah ay naganap na sa kanya. So basahin po natin Luke chapter 4 mula verse 17 hanggang verse 21. And the scroll of Isaiah the prophet was handed to him, and he unrolled the scroll and found the place where it was written, "The Spirit of the Lord is upon me, because he anointed me to bring good news to the poor. He has sent me to proclaim release to captives and recovery of sight to the blind, to set free those who are oppressed, to proclaim the favorable year of the Lord." And he rolled up the scroll, gave it back to the attendant, and sat down, and the eyes of all the people in the synagogue were intently directed at him. Now he began to say to them, "Today, this scripture has been fulfilled in your hearing." Yung pong binasa ng ating Panginoon ay galing sa Isaiah 61, at yung po ay isang hula ni Propeta Isaias patungkol sa karakteristik ng darating na tagapagligtas. Na ang gagawin po ng tagapagligtas, he will bring good news to the poor. He will proclaim release to the captives. He will give sight to the blind. And he will set free those who are oppressed. And he will proclaim the favorable year of the Lord. At ang sabi ng ating Panginoon, that prophetic, messianic message applies to me. Ako,
ang Messiah na pinangako sa Isaiah 61. Yun ang sabi niya sa kanyang mga alagad. Kaya nga po, sa mula ng kanyang public ministry, lahat ng ginagawa ng ating Panginoon is about proclaiming the good news. It's about releasing the captives. It's about giving sight to the blind. It's about freeing the oppressed. It's about proclaiming the favorable year of the Lord. Lahat ng ginagawa niya naka-align sa characteristic na Isaiah 61 Messiah. Pero meron pa po mas malalim na kahulugan doon, mga kapatid. Sapagkat yung Isaiah 61 ay konektado po siya sa Leviticus chapter 25. At doon po natin makikita yung tinatawag natin na Year of the Jubilee. Kaya sabi nga po, Year of the Jubilee. Nangyayari po yung Year of the Jubilee every 50 years. Na kung saan, sa Year of the Jubilee, lahat ng slaves ay palalayain sa bayang Israel. Matapos po noon, lahat ng mga may-ari ng lupa na nawalan ng lupa, ibabalik sa kanila yung kanilang dati pag-may-ari ng lupa. Halimbawa, nagbenta ka ng lupa. Pagdating ng year of the Jubilee, sa 50th year, ibabalik sa iyo yun na pagbentahan. Yung lupa na binenta mo, ibabalik po sa iyo yun. Okay? Matapos po noon, hindi ka pwedeng magtanim sa Year of the Jubilee kasi magpapahinga ang lupain. At yung isa pa pong karakteristik ng Year of the Jubilee, lahat ng utang mo, hindi mo na kailangang bayaran. Sayang wala tayong ganon sa Pilipinas, no? Sayang, pastor, no? Sayang wala tayong Year of the Jubilee. Pero ang goal po ng Year of the Jubilee, i-restore ng Diyos ang lahat. Konektado yan sa Messiah ng Isaiah 61 na ang gagawin ng Messiah, i-restore niya ang lahat. At sabi ng Panginoon, I am that Messiah, na sinasabi niya, I will restore mankind to God by dying on the cross. It's about restoration. Ibabalik ng Panginoong Yesus yung ating dating relasyon sa ating Diyos Ama dahil nga tayo po inalayo sa Kanya sa ating mga pagkakasala. At kung tayo po totoong anak ng Diyos, meron tayong faith kay Jesus Christ, good news, tayo po na-restore na sa ating Diyos Ama. Pero kung hindi pa natin kayang sabihin yon sa ating mga sarili, na meron kang faith sa ating Panginoon, hindi pa naranasan yung restoration ng ating Panginoon. And I pray ngayong umaga, magkaroon ka ng chance na maranasan yon. So ano po yung mga bunga ng ating pong pananampalataya sa ating Panginoon? Una po ay ito, it produces compliance with this call. Luke chapter 5, mula verse 1 hanggang verse 11. Dito natin nakita yung unang mga alagad ng ating Panginoon. Ilan sila? Sino makakahula? Ilan sila mga alagad ng ating Panginoon na una niya nakuha mula sa Luke chapter 5, 1 to 11. You have Simon, Peter. Then you have James and John, son of Zebedee. So tatlo silang binanggit dito sa ating text. Pero paano nila namit ang ating Panginoon? How did they encounter our Lord? Ang sabi po sa ating text, ang ating Panginoon ay nasa Lake of Gennesaret at maraming tao po doon ang pupunta sa Kanya because He is proclaiming the Word of God, He is fulfilling so many miracles. At ang sabi po doon, sa sobrang dami ng tao, wala nang pwesto yung Panginoon, ang ginawa niya, sumakay siya ng bangka. At doon sa bangka, doon po siya nag-preach sa mga tao na kausap niya. Matapos po niya mag-preach, yung kanyang bangka na sinakyan, may-ari po noon, si Pedro. At ang sabi ng ating Panginoon kay Pedro, put out into the deep water and let down your nets for a catch. Parang sinasabi niya, puna tayo sa laot, tayong dalawa, let's go sa laot. Pagdating dun sa laot, ihulog mo yung lambat mo. Ang sabi ni Simon Peter, na expert fisherman, sa verse 5, Master, we work hard all night and caught nothing. Panginoon, kakatapos ko lang pong mangisda, magdamag kaming nangisda sa laot at wala po kaming nahuli kahit isa. Pero mukha namang respetado ang tao, mukha namang babayaran mo ako dahil sa akin yung ginamit mong bangka para ka makapag-preach. Sige, pag-ibigyan kita. At tinulugan ni Simon yung kanyang lambat. At ano pong nangyari? Nung kanyang iaahon na yung lambat niya, hindi niya maahon kasi punong-puno ng napakadaming isda. Na kailangan pa niyang tumawag sa kabilang bangka, andun yung dalawa, si John at si James. Para tulungan siya. At nung inahon nila yung lambat, sobrang dami ng isda na napuno yung dalawang bangka at muntigang pang lumubog.
Mga kapatid, nakita po natin dito yung pagsunod ni Simon sa ating Panginoon. Kahit na alam niyang ginawa niya na yon at parang ang outcome ay parehas pa rin. Kung tatanungin po tayo, ano ba talaga yung produkto ng ating pananampalataya? Ang sasagot po sa inyo, pagsunod sa ating Panginoon. If you are really a faithful believer in the Lord, you would follow Him. Mga kapatid. Kasi kaakibat ng pananampalataya ay pagsunod. Sabi nga ni Pablo, obedience in faith. Parang magkapatid yan eh. They always go together. If you really have faith in the Lord, you will obey Him. Talagang susunod ka sa Kanyang kalooban. Hindi pwede na mananampalataya ka sa ating Panginoon, pero at the same time, hindi ka naman sumusunod sa pinapagawa niya sa buhay mo. Faith without works is dead. Tingnan po natin saglit sa James chapter 2 verse 17. Hindi tinuturo ni James na para ka maligtas, kailangan mo ng faith plus works. Hindi po ganoon. Ang kaligtasan po natin by faith alone. Subalit, para talagang masabi mo na talagang na genuine yung pananampalataya mo sa ating Panginoon, kailangan mo ng bunga. Sabi nga, by their fruits you will know them. At ano yung fruits na yun? Good works. Sabi din ni James sa chapter 2 verse 17, in the same way, faith also, if it has no works, is dead, being by itself. So anong context ito mga kapatid? O balik tayo sa verse 14 ng James chapter 2. What use is it, my brothers and sisters, if someone says he has faith, but he has no works, can that faith save him? If a brother or sister is without clothing and in need of daily food, and one of you says to them, go in peace, be warm and be filled, yet you do not give them what is necessary for their body, what use is that? Anong silbi ng pananampalataya mo kung wala ka namang good works na pinapakita sa kapwa mo kapatid sa pananampalataya? Meron nangangailangan sa inyong local church, you have the ability to meet the needs, pero imbis na tulungan mo siya, ang sanahin mo lang sa kanya, sige, I will pray for you. Ang sabi ni James, that is faith without works. What good is that? Uso ngayon yung tinatawag na lifestyle Christianity. Yung tinatawag na lip service Christianity. Ano yung lip service Christianity? Kristiyano ka lang sa bibig. Kristiyano ka lang sa damit. Pero hindi ka Kristiyano sa buhay. Yun po yung unang pinuproduce ng pananampalataya sa ating Panginoon, obedience sa Kanya. At nung maranasan ni Peter yung miracle ng ating Panginoon, anong sabi niya sa kanyang sarili? Anong sabi niya sa kanya? Sa ating Panginoon, lumayo po kayo sa akin, sapagkat ako ay makasalanan. When he encountered the power of the Lord Jesus Christ, he saw himself as a sinner, unworthy. Kapag tayo po ay patuloy na na-expose sa kapangyarihan ng ating Panginoon, maniwala po kayo sa akin, mas lalo niyo makikita na unworthy tayo sa Kanyang harapan. Kagaya nung nangyari kay Isaiah, sa Isaiah chapter 6. He saw Yahweh high and lifted up. At ang sabi niya, woe is me, for I am a man of unclean lips. Sabi ng mga theologian, probably si Isaiah, part siya ng high priest. O siya yung high priest or part siya ng priesthood. In other words, Isaiah is a righteous person nung araw na yon. But when he saw Yahweh, Yahweh's full glory and holiness, sabi niya, I am a man of unclean lips. The more you know the Lord Jesus Christ, the more you realize how undeserving you are. At dahil nakita mo undeserving ka sa ganung klase ng biyaya ng Panginoon, the more you are motivated to follow Him. Pwede kaya na yun ang reason ba't ayaw natin sumunod sa Kanya because we think we deserve everything from the Lord? At maliban doon mga kapatid, sabi ng ating Panginoon doon sa kanyang kay Peter at sa kanyang mga kasamahan, hindi na kayo mayiisda ng hindi na kayo kukuha ng isda, kayo ay mayiisda na ng mga tao. At anong ginawa nila? They left their nets and followed Him. Nangyari yon matapos nilang maranasan yung kapangyarihan ng ating Panginoon.
Meron na bang ginawa ang Diyos sa buhay mo na sobrang powerful? At yung pangyayari na yun ang magtutulak sa iyo para ka sumunod sa Kanya ng buong buo. Nung nag-aaral ka sa college, sabi mo, Lord, matapos ko lang yung college degree ko, I will serve you. Yung ngayon, natapos na yung college degree. Kamusta yung pangako mo sa Panginoon na maglingkod ka sa Kanya? Nung naghanap ka ng trabaho, sabi mo sa Panginoon, Lord, bigyan mo lang ako ng trabaho, I will serve you. Ngayon, nakailang trabaho ka na? Kamusta ang iyong pangako sa Panginoon na na ikaw ay susunod sa Kanya kapag nagkaroon ng trabaho? Lord, may pasa ko lang yung board exam. I will follow you. Mayroon ka ng license or certified board passer. What happened to that promise? Lord, yung anak ko gumaling lang sa kanyang karamdaman, yung nanay ko gumaling lang sa kanyang sakit, I will follow you. Magaling na yung anak mo, magaling na yung magulang mo, what happened to that promise? Pero mga kapatid, the fact na tayo nandito ngayon, it is a display of God's power in our life. Kasi maraming tao ang hindi umabot sa panahon na to. Maraming ginagawa ang Panginoon sa atin ng kabutihan. And I hope, I pray, doon pa lang, mamotivate tayo na sumunod sa Kanya. Because that is what true faith produces, obedience in the Lord Jesus Christ. We obey the Lord even if it requires a sacrifice. We obey the Lord even if it's against our personal experience or cultural pressure. Hindi ka susunod sa Panginoon kasi ayaw mo lang ma-FOMO. Ano yung FOMO? Fear of missing out. Kasi yung mga iba ginagawa yun. Ikaw, baka na-late ka na, hindi ka nakasal sa trend. We obey the Lord regardless. Kung ano pong nangyayari sa ating mga paligid. And we obey the Lord sa pagsunod sa Kanyang call ng discipleship and mission. Lahat po tayo, mga kapatid, mayroong role sa Great Commission. Amen ba? Hindi pwedeng pastor lang. Kahapon, kausap ko yung aking kaklase sa Bible school at sinabi niya sa akin na yung kanilang denomination, hindi ko na sabihin kung anong denomination yon. Sa kanila kasing denomination, kapag alam nilang bayad ka, dapat ikaw gumagawa ng lahat. At alam niyo po yung kanilang church ngayon, sobrang dying. Pero ang tagal na nilang nag-exist. Mas matanda pa sila sa COCM. Kasi ang kanilang mentality, binabayaran naman si pastor, dapat siya na gumagawa ng lahat. That's wrong. That's evil mentality. Lalo ang papayat niyan kung ako gagawa ng lahat. Lahat po tayo may dapat gampanan sa gawain ng Panginoon. Amen? Nung ako'y tinanong ni Bishop, Pastor Jia, bakit ka nagpastor? Anong verse sa Bible ang pwede mong sabihin sa amin? John chapter 9. Tinan po natin saglit. John chapter 9, verse 4. Ito po yung kinote ko nung ako po ini-interview kasi i-ordain ako dito po sa church natin bilang pastor. Basahin ko po sa inyo, John chapter 9, verse 4. We must carry out the works of him who sent me as long as it is day, night is coming when no one can work. Sabi natin, Panginoon, kailangan nating gampanan yung pinapagawa sa atin, nung nagsugo sa akin, sino yun? Ng Diyos Ama, hanggat umaga pa, kasi darating yung gabi na hindi na tayo pwede magtrabaho. May pinapagawa sa iyo ang Panginoon. Maniwala ka sa akin. I hope ma-discover mo yon hanggat umaga pa. Huwag kang abutan ng gabi. O sabihin sa iyo katabi, huwag kang magpagabi. Huwag kang magpagabi, ha? Kaya sa mga nandito dito, mga minor, talaga sabi ng Panginoon, huwag kang magpapagabi, ha? Yun po ay metaphor. It means, night could mean death, or it could mean wala na yung opportunity na yun para gawin mo yung bagay na yun. So yun po yung unang pinuproduce ng pananampalataya natin. Sa ating Panginoon, compliance sa Kanya pong pagkakatawag sa atin. Pangalawa po ay, faith in the Lord produces cleansing and forgiveness. Nakalagay po yan sa Luke chapter 5, verse 12 hanggang 16. At dito po natin makikita na matapos
ang encounter ng Panginoon sa kanyang mga unang alagad, ang kanyang second encounter, ay isang tao na merong ketong. At nung panahon na yon, kapag ketongin ka, you are considered to be unclean. At dahil ikaw ay unclean, hindi ka pwedeng sumama sa general population. Yun po yung nakalagay sa Leviticus chapter 13 tsaka chapter 14. Lahat po ng ketongin ay nasa labas ng camp. Sila po ay nakaseparate sapagkat sila nga po ay pwede makahawa sa mga tao na walang ketongin. Sila po ay pinandidirian, sila po ay nilalayuan ng mga tao back then. Pero itong ketongin na to, alam niya yung dapat niyang gawin, alam niya yung kanyang limitation, pero despite of that, ano pong ginawa nung tao may ketong? So verse 12, when he saw Jesus, he fell on his face and begged him, saying, Lord, if you are willing, you can make me clean. Hey, ito ba? If you are willing, you can make me clean. Kasi nga po, siya ay tinutuloy niya ang sarili niya na madumi. Dahil nga sa kanyang ketong. Sa Bible po, yung pong ketong, it's also points to sin. Sin has separated us from God. Nung nagkasala si Adan at saka si Eva, immediately tinanggal yung Garden of Eden sa earth. At naghiwalay. Hindi na nagkaroon ng personal fellowship ang Diyos Ama, ang Diyos sa mga tao dahil nga sila po ay makasalanan. Sin makes us unclean before the Lord. Ang isang ketongin, pag ketongin ka at kumain ka, yung hinawakan mo na yon na pagkain, yung plato, yung kutsara na ginamit mo, ay unclean. Lahat ng hahawakan mo ay unclean. Kasi nga ganoon katindi ang kanilang pagtingin sa ketongin. Ganoon din po ang kasalanan. Lahat ng ginagawa po natin mabuting bagay sa Panginoon, quote and unquote, lahat ng ating good works, sabi nga ni Isaiah, ay maduming basahan because tayo po ay mga spiritual lepers. At ang sabi po nung ketongin sa ating Panginoon, Lord, if you are willing, hindi question nung ketongin yung power ng ating Panginoon. Kasi alam niyang kaya naman talaga ni Jesus Christ magpagaling. He did not question Christ's ability, but he requested Christ's availability. If you are willing, you can make me clean. At yun po yung dalawang mahalagang quality ng ating tagapagligtas. He is both able and available. Kasi kung siya ay able, pero ayaw naman niya, wala rin mangyayari sa atin. Kung siya naman ay available, pero wala naman siyang power, wala rin mangyayari sa atin. Christ is both able and available for sinners to ask forgiveness for their sins. At kung tayo po ay nalinisan ng ating Panginoon, ano sabi dito ng ating Panginoon doon sa leper, nung siya ay naging malinis na, pumunta ka sa templo, show yourself that you are clean. Mga kapatid, kung tayo po ay pinatawad ng ating Panginoon sa ating mga kasalanan, let us show ourselves that we are clean. Anong sabihin nun? Mamuhay tayo na may kabanalan. Kung talagang pinatawad na Jesus sa mga kasalanan mo, huwag ka nang mamuhay ng dati mong buhay nung wala ka pa kay Jesus Christ. Huwag ka nang magsinungaling, huwag ka nang magmura, huwag ka nang manood ng porn, huwag ka nang magsugal, huwag ka nang makipagchismisan, huwag ka nang makipagbardagulan, huwag ka nang makipag-away kung kanino man. Show yourself that you are clean. Amen? I-display mo yung bagong buhay ng ating Panginoon. Hindi yung Kristiyano ka, pero yung vernacular mo, yung vocabulary mo, yung mga post mo sa social media, pang mga hindi mananampalataya. That's inconsistency. If you have been made clean, show yourself that you are clean. Display your holy life. Live a transformed life.
For the world to see. Na talagang niligtas ka ng ating Panginoon. Again, wag tayo maging lip service Christians na puro lang bibig, pero wala naman sa ating mga buhay. Pero mga kapatid, gusto ko rin sanang bigyan ng pansin yung ginawa ng Panginoon doon sa leper na yon. Sabi ng leper, Lord, if you are willing, you can make me clean. Anong ginawa ng ating Panginoon? Sinabi mo ng Panginoon na, okay, I'm willing, you are clean. Okay na yun? Ganun ba ginawa ng ating Panginoon? Tinan po natin yung isang minor detail sa verse 13. Sabi doon mga kapatid, ano sabi doon? He reached out with his hand and touched him. Hinawakan ng Panginoon yung taong ketongin na unclean. Did you get that? Bawal hawakan ang mga taong ketongin. Jesus, the Messiah, He touched him. Did you get that? Mayroong personal touch ang ating Panginoon. He could just said verbally, okay, I'm willing, you're clean. Go to the temple. Hindi, hinawakan niya. Yung taong yun na inaayawan ng maraming tao. Hinawakan niya yung pinandidirian ng mga Hudyo. And that is a very powerful lesson to all of us. Huwag tayong mamili ng mga taong hahawakan natin. Huwag tayong mamili ng mga taong pakikisamahan natin. Abutin natin yung mga tao na hindi masyadong pinapansin. Meron 3 L ang Panginoon sa kanyang ministry. Meron siyang 3 focus, 3 L. The least, the last, and the lost. Yun ang kanyang palaging focus. At yun yung ginagawa dito ni Luke. He is always showing Jesus Christ as a Messiah reaching to the disenfranchised, the rejected. At minsan ganun tayo mga mananampalataya, we are trying to protect our circle of friends na ayaw natin pumunta sa mga hindi natin friendship, and yet we call ourselves Christians. Come on. Wala tayong personal touch sa mga hindi natin kabilang sa ating circle of friends. Meron tayong hidden barrier dun sa mga tao na hindi part ng ating GC. Ayon ng Panginoon niya mga kapatid, He is always looking for the lost, the last, and the least. Ako talaga mga alagad niya tayo, magkaroon din tayo ng ganung puro sa kanila? Hindi tayo po yung nagpe-persecute sa kanila? Hindi tayo po yung lumalayo sa kanila, nire-reject sila? Let us touch them. Let's give them a personal approach sa buhay. Try niyong ilibre naman yung mga taong walang kakayahan, bumili ng kanilang pagkain. O try niyong makipag-lunch sa mga tao na hindi masyadong nakakasama sa lunch pag Sunday. Don't ostracize your fellow believers. Don't make them feel na hindi sila belong sa ating church. Hindi dapat tayo ganun mga kapatid. Find someone na pwede mong kausapin, pwede mong maka-fellowship. Maliban dun sa mga kasama mo na, mula Monday hanggang Sunday, kayo na nga magkakasama eh. Di ba yung pwede maghiwalay man lang para abutin yung mga tao sa ating, may mga bago sa ating membership. Meron tayong isang member, pangalan niya John Lloyd. Dito artistahin yung mga member natin. Hindi nyo alam yun, di ba? Kasi hindi nyo kilala ko si John Lloyd eh. Puro if-yolo. Ay, ayoko. Lugi tayo. Ang point ko lang po dito, wag nating, kagaya ng ating Panginoon, He is always looking to those people. Di ba sabi, He is dining with the sinners, with the tax collectors. Di ba? Can you see His heart sa mga tao na palagi nilang nilalayo ng mga ng community? Nandun ang puso ng ating Panginoon. Amen? O, baka mo katabi mo, baka mo. Mama ko man lang yan ngayong umaga. Okay? So yun po yun. It produces cleansing and forgiveness. Yung una po, it produces compliance. Pangalawa, it produces cleansing and forgiveness. At yung pangatlo po, di ko na-discuss yan, it produces concern in people close to us. Ito na po yung last point natin. Okay? Luke chapter 5, mula verse 17 hanggang verse 26. Okay? Dito naman po sa eksenang ito, sinabi ni Luke na may mga Pariseo at mga expert sa kautusan, at sila po ay nanggaling sa Galilea, sa Judea, at sa Jerusalem.
At sila po ay nandoon, they are observing Jesus Christ. Kumbaga, nabalitaan nila merong rabbi sa Nazareth, maraming sumusunod sa kanya, napapalayas daw ng demonyo. Sige nga, puntahan natin itong taong to at let's see, i-gauge natin yung kanyang scholarship, no? I-gauge natin yung kanyang galing sa law of Moses kasi magaling tayo eh. Let's check his theology. Mga ganun type, no? And they went to see Jesus Christ and Jesus is performing miracles at ang daming tao talaga pupunta sa kanya. Okay? At kabilang dun sa mga tao yun na pupunta sa kanya ay merong 4 na mga kaibigan at kanilang bitbit yung kanilang kaibigan na merong sakit, paralitiko, paralyzed person. At ang kanilang desire ng 4 na kaibigan na yon ay gumaling yung taong kasama nila na paralitiko. Kaya ngayon yung aking third point. If you believe that Jesus really is the Messiah, you will bring people to His feet and let them experience His power. Yun yung pangatlong point. Evangelistic po ito. Yung 4 na kaibigan na yon, they did not come to see Jesus for their own benefit. They come to see Jesus for their friends' benefit. So pagpunta po nila doon, ang daming tao doon sa bahay, they could just say, bukas na lang tayo bumalik. O mamayang gabi na tayo bumalik, siguro konti yung mga tao. Kasi daming tao eh. Anong ginawa ng 4 na mga kaibigan? Hindi. Pumunta sa bubong at binutas yung bubong. Grabe, no? Siguro habang binubutas yung bubong, sabi nila, babayaran po namin ito, mag-alala. At pagkabutas ng bubong, saan nga binaba yung kanilang kaibigan na may sakit? In other words, hindi sila napigilan sa kanilang desire na yung kaibigan nila ay makita si Jesus Christ. What an amazing friendship. Na hindi ka susuko, na yung kaibigan mo na walang pakakilala sa ating Panginoon ay hindi man lang makapakinig ng gospel. Di ba? What an amazing mission sa buhay natin. So binaba na yung paralitiko at nakalagay po doon, sabi po dito, sabi po dito, please take note sa verse 20, and seeing their faith. Nakatingin si Jesus Christ sa pananampalataya ng kanyang mga kaibigan. At nung makita yung pananampalataya nila, sa kanya pinatawad yung sa kasalanan yung tao na kailangan ng kapatawaran ng kasalanan. In other words, alam ng Panginoon yung ating desire talaga to bring people para sa kanyang kaligtasan. Alam ng Panginoon yung effort natin. At ang una niyang binigay doon sa paralitiko, son, tama ba? Nakalagay doon, son? Friend, your sins are forgiven you. Tapos sabi ng mga scribes, ng mga expert of the law, yung mga galing sa theology, mga galing sa law of Moses, pambihira. Hindi pala pambihira to. Hindi to totoo kasi ang pwede lang magpatawad ay ang Diyos. Sinabi nila yon sa kanilang kaisipan, mga kapatid. They are not saying anything. They were just there to observe. Pero sabi dito ni Luke, but Jesus aware of their thoughts. Naniniwala ko na si Jesus ay Diyos na nagkatawang tao. Alam niyo pong bakit? Kasi unang-una, kaya niya magpatawad ng kasalanan. Diyos lang nakakagawa nun. The fact na ginawa naman ng Panginoon yon instantly, it means He is not just a man. He is the God-man. Pangalawang dahilan kung bakit ako naniniwala sa Jesus ay Diyos na nagkatawang tao, kaya po niyang basahin yung ating kaisipan. God is the only person that can read our minds. Satan cannot read your mind. The angels cannot read your mind. Only God can do that. At ginawa yun ng ating Panginoon. At pangatlong dahilan, ba't ako naniniwala sa Jesus ay Diyos na nagkatawang tao? Because He accepted worship. Sa ating text, si Pedro lumuhod sa harapan niya. Yung merong ketong lumuhod sa harapan niya at hindi niya sila pinigilan, inaccept niya yung worship na yun. Only God can be worshipped. You cannot worship man. You cannot worship the angels. You should only worship God. Maraming mga pagkataon sa gospel, may mga taong lumuluhod kay Jesus Christ. Instead of rejecting them, He accepted their worship. Sabi nga sa kanya ng isang alagad niya, my Lord and my God. Diba?
So may magtatanong sa inyo, paano mo sabing si Jesus ay Diyos? He can forgive sins, He can read our minds, and He accepted worship. Balik tayo dito sa ating binasa. At ang sabi po doon, pinagaling nga po ng ating Panginoon, yung may sakit, pinagaling niya sa kanyang spiritual na kalagayan at saka sa kanyang physical na karamdaman. Pero again, sabi ko nga kanina, this is evangelistic. Mag-focus tayo doon sa 4 na kaibigan. Mga kapatid, kung hirap kayo magdala ng inyong kaibigan sa pananampalataya, kasi mag-isa lang kayo, maghanap kayo ng ikapa nyo mananampalataya at pag-usapan ninyo na kayong dalawa magdala ng taong yon para sa ating Panginoon. Use your friendship to bring people to the Lord Jesus Christ. People who are not yet believing in Him. Esther, sino unang na-save? Si Lisel, si Crystalline. Di ba si Lisel? Si Crystalline pala, si Crystalline. So sa Esther, nadala niya yung kanyang klase, si Crystalline, tapos silang dalawa ni Crystalline, tsaka sa Esther, magkaibigan na sila noon, nadala naman nila si Lisel. Tama ba? Ganun yung kwento. So magkaibigan mananampalataya, nagdala ng isang kaibigan na di mananampalataya at naging part po siya ng ating church. Si Lisel po ngayon, nasa church po natin siya. Part po siya ng ating YC. Si Eds, tsaka si Ma'am Aina, magkaibigan, tsaka si Ma'am Abby, nasa sila doon, Malinta National High School. Meron silang isang co-teacher na interested sa pananampalataya natin, si Rika. At habang sila ay nandoon sa faculty na yon, they are doing these things, sila po nag-effort para magkaroon si Rika ng chance na makilala sa ating Panginoon. At si Rika po ay nakilala sa ating Panginoon, pati po yung kanyang asawa ay nasa ating Panginoon na rin. Although wala dito si Rika at si Crystalline, but I can guarantee, ang point ko lang dito, mga magkakaibigan sila mananampalataya and they are working together para mapagdala ng isang hindi mananampalataya sa ating Panginoon. Kagaya ng nasa text natin dito. And that's the point. Use your friendship to bring unbelievers to the Lord. Amen? Use your friendship. At gagawin po natin to, yun nga, like the friends in this passage, we cannot save people ourselves, but we can bring them to the Savior. Paano natin gagawin yun? Let's pray for them. Pangalawa, let's share the gospel sa kanila. Sa abot ng mga kaya natin, you don't have to learn theology. Just share kung anong binago sa iyo ng ating Panginoon. Just share kung sino ba si Jesus sa Bible. Invite them to listen to the Word of God. At yung pinaka-importante po, huwag tayong hihinto. Kagaya nung 4 na magkakaibigan, punong-puno yung bahay, they could just come tomorrow, but they did not. No, ngayon natin gawin to. Baka bukas, nasa ibang lugar na si Jesus Christ. Use your friendship para makapagdala kayo ng mga kaluluwa sa ating Panginoon. Patapos na po yung first quarter ng 2026. Kasi March, di ba? Ilang araw na lang, matapos na yung March. April, we still have 9 months to bring unbelievers to the Lord. 9 months pa, kapatid. Kahit isa lang. Hindi niya kailangan maging convert. Basta madala mo lang sa ating local church at kami nang bahala doon. Huwag tayong huminto. Kung sila ay tumanggi, then give them another invitation. Marami pwedeng pagdala sa kanila. Just be creative on how can they hear the Word of God. So yun po yung pangatlong point. If you have faith in the Lord Jesus Christ, and you know that He can save people from their sins, you will have concern to the unbelievers. At gagawa ka ng paraan para sila magkaroon ng opportunity mapakinggan yung gospel ng ating Panginoon. So I will end with this, ayun po, sorry, pakibalik nga. Si John Newton po ay isang unbeliever at siya po ay isang slave trader. Pag sinabi natin slave trader, pabalik po yung PowerPoint kay John Newton sa bandang dulo. Pag sinabi po natin slave trader, siya po ay nagbebenta ng mga slaves, mga tao. Human trafficking. Pero noong unang panahon, hindi pa siya illegal. Okay?
So yun po ginagawa ni John Newton. Siya po ay human trafficker at siya po ay namumuhay na merong paglabag sa ating Panginoon. Matapos po noon, siya din po ay hindi naniniwala sa Diyos or kung naniniwala mo siya sa Diyos, kanyang iniinsulto yung Diyos. Yung buhay po talaga niya ay buhay ng pagsuway sa ating Panginoon. Lahat ng uri ng profanity ginagawa niya. Okay? Then one day, si John Newton ay nasa isang barko at meron po siyang karamdaman. Nasa ilalim siya ng barko, siya lang mag-isa doon, tapos yung barko na yon ay binabayo ng napakalakas na bagyo nang nasa dagat po sila. At siya ay nag-aalala na baka doon na siya mamatay. At ang sabi niya sa Panginoon, nag-pray siya, iligtas mo ako, Panginoon. At siya nga po ay naligtas sa bagyong yon. At nung siya po ay nakarecover, dito na kay John Newton, yan. Ang ginawa ni John Newton, tinalikurin niya yung kanyang trabaho, siya po ay naglingkod sa Panginoon, at siya po yung nag-compose ng Amazing Grace. Kaya pala ganun yung first line niya. Because dati siyang ganun. Yun, di ba? Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. So yung faith ni John Newton kay Jesus Christ, it gave him cleansing, it made him compliant to God's call, at nagkaroon siya ng concern sa mga tao na nagsulat siya ng isang hymn na kahit mga unbelievers kayang kantahin. Amazing grace. Sabi ng Panginoon, by their fruits, you will know them. Ano ang bunga na yung pananampalataya sa ating Panginoon, kapatid? That's the challenge for all of us. Salamat, Panginoong Yesus, sa pagkakataon na mapakinggan ng iyong salita. Tulungan niyo po kami na mamuhay po kami ng consistent sa aming calling. Dalangin ko, Panginoon, na ano man yung mga obstacle na ay maranasan, we will still follow you and we will bring people to your name, to your feet, so that they could hear the gospel and be saved. Sa pangalan po ni Jesus, Amen.